Kaya, the young must have their time. Pero yung assumption, darating din ang araw na iiwanan nila yung kanilang pinakikipaglaban at magiging bahagi sila ng kulturang umiiral, ng kulturang tinatanggap ng status quo. Maling-mali ang ganong haka-haka ng mga matatanda na yung mga kabataan ay magbabalik sa kultura ng matatanda at sa ganoon ay muling iiral yung mga dating paniniwala at dating mga iyak. Kung ating tutuusin, yung mga karahasan na nasaksihan, na nabalitaan, narinig ng mga mamamayan dito sa buong Kamaynilaan ng panahon na yon, ay munting bahagi lamang ng tinatawag natin first quarter story. Munting bahagi, kapakahulugang ang mga mamamayan ng Kamaynilaan na sumangkot sa mga demonstrasyon ay isang maliit na porsyento lamang ng populasyon. May totoong merong namatay, merong nabugbog, merong napilayan. Pero ang mga ito ay ilan lamang. Ang higit na mahalaga ay kung ano ang naging bunga sa kalooban ng mga mamamayan ng kanilang pagkasaksi sa komprontasyon ng mga megapangyarihan at ng mga kabataan. At ano yun? Ang nasaksihan nila sa pandarahas ay may katapat na nagaganap na karahasan sa kanilang mga kalooban, sa kanilang kamalayan. Yung kulturang kanilang dinalakhan, yung kulturang humubog sa kanilang mga buhay at pagpapahalaga, ay kulturang unti-unting binabaklas ng kanilang nasasaksihan karahasan sa pagitan ng mga kabataan at ng mga may kapangyarihan.